Purihin ang Diyos, isang mapagpalang umaga sa buhay ng bawat isa. At sa Diyos ang papuri, isang malaking pribilehiyo na gamitin ng Diyos sa bawat isa. Maraming salamat po sa Panginoon at ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito ay Jeremiah chapter 1 verse 5. At hayaan nga po natin, papurihan natin muna ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin at dinadakila aming Diyos na banal, Diyos na mabuti, Diyos na walang hanggan, dahil sa taglay mong kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, sa kaligtasan na patuloy niyong sinisilyaduhan sa bawat araw. Salamat po sa ministeryong paglilingkod na ito. Hallelujah! Kung nakikilala lang namin ang aming Diyos na pinaglilingkuran ng lubos. Hallelujah! Buong buhay ka namin. At kahit umulit pa po ang buhay namin ay hindi makakapantay, O Diyos, sa kadakilaang ginawa niyo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Marapat kang sa papuri, sa pagsamba at pagdakila. Kayo po lamang, Panginoon, sapagkat kayo lamang ang siyang tunay. Maraming salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan sa umagang ito, ang mga salitang ito, hallelujah, na patuloy na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa bilang pagkain ng aming kaluluwa. Maraming salamat po sa FB Live na ito, Panginoon. Patuloy na ang pagpapala, ang kalakasan ay sumagana sa inyong mga lingkod, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang gumagawa sa buhay ng bawat isa at nagbibigay po ng pagnanasa upang magampanan namin ang lahat ng pinapagawa niyo po sa amin. Maraming salamat po at sa inyo po namin tinataas ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At pag-aaralan po natin ay Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi niya, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala na kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Mapapansin po natin, historically, si Jeremiah ay isang pare. At paano kung ang isang pare ay mapupunta sa isang propeta na magpapahayag ng kahatulan sa isang bansa, na sila po ay ipapasakop? Napakahirap nun. Sabi nga, kung pari ka, habang naglalakad ka, pinapupugayan ka, binabati ka, Father, good morning po, Rabbi, kumusta na? Pero kung ikaw ay propeta, tapos at the beginning of your pagpopropesiya mo is talagang, hallelujah, sumasagana sila. Paano kanila minsan nga naglakad si Jeremiah na may pamatok, kahoy na pamatok, at sinabi ng isang propeta na hindi totoo yan, ipapasakop tayo, magiging maunlad tayo. Siyan ang sabi ng Panginoon. At sinira niya yung pamatok na yon sa kanyang balikat, pero pinalitan niyo ng Diyos ng isang pamatok na iron or bakal. At kailanman walang makakasira nun. Salamat sa Panginoon. Sabi nga, nakikita natin ang bawat sitwasyon o pagsunod natin, minsan based for our good. Yung standard natin ng good. Pero hindi po talaga. Sabi nga, yung good ng Diyos is our best good. Kaya salamat sa Panginoon, hindi nasusukat sa isang circumstances na pinagdadaanan. Possible kung bakit pinagdadaanan ng isang lingkod. He is the image example. Lalo sa propeta Ezekiel, hindi naging madali. Kasi kung ganon, sa bawat pinapatay na bawat apostol, parang, alam mo yun, may utang ang Diyos. Kaya sabi nga, sa bawat pagdurusa ng bawat lingkod, kung pahintulutan man niya, sinasabi nga ng mga lingkod ay, sabi niya, test of our faith, at magalak tayo doon. Salamat sa Panginoon. Bilang isang propeta, hindi po madali ito. Kasi nga, siya ay binugbog dito eh. Siya ay talagang
hindi pinakinggan kasi nga hindi totoo. Kasi bawat sinasabi ni Jeremias, biruin mo kayo ay ipapasakop sa mga bansa na higit na masasama sa inyo. Sino ang maniniwala na ang gusto ng tao, puro pagpapala? We are not against doon sa pagpapala. Pero ang labis na kaisipan na higit sa lahat yung pagpapala ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi ko nga, every Christmas when I was in Jesus, this is the best Christmas because every day is Christmas in my life. Kung ang Diyos na ang kaligayahan natin, ang pinakamahalagang pagpapala is yung kaligtasan po ng ating kaluluwa. Wala na pong hihigit doon. Kasi hindi naman namatay ang Panginoong Hesukristo para magkaroon ka ng magandang bahay. Doon sa maganda mong bahay. O, Lord, namatay ka para magkaroon ako ng kotse, ha? Hindi ganon. Namatay si Jesus. Sabi nga, habang pinag-aaralan ko to, ang Genesis chapter 2 verse 7, alam mo yun, yung nilikha ka ng Diyos, sabi dito, nilikha ka ng Diyos in His own image and likeness, in His own solemn, in His own image. Tapos pagkatapos, hiningahan ka ng hiningang buhay. Yung hiningang buhay na yun ay naging kaluluwang buhay ng bawat isa sa atin. Pero nung nagkasala po ang tao, yung hiningang buhay na yun, hindi pumayag ang dakilang Diyos. Hallelujah. Na mahulog yun sa dagat-dagatang apoy. Anak, mahal ang kabayaran. Yung dahilan kung bakit nalikha ang lahat ng bagay at yung dahilan kung bakit napapanatili ang lahat ng ito. Yung dahilan, anak, bababa ka sa lupa and that's the meaning of Christmas upang tubusin ito sapagkat hindi ako papayag na ang hiningang buhay ko, ang hiningang buhay, the Holy Spirit that gives life, yung Holy Spirit, pagka nandoon nagbigay buhay, maging sa atin kasi dati po tayong patay. Pero salamat sa Panginoon, hindi pumayag ang Panginoon. He sent His only begotten Son para maligtas po tayo. Ganong kahalaga yun. Kaya napakalaking pagpapala na maunawaan natin yung bigat na tinanggap nating kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. Ganon din po si Jeremias. Bagamat mabigat, sumunod po siya sa Panginoon. Kasi naunawaan niya kung sino ang tumawag sa kanya. Naunawaan niya na the only confident ng isang lingkod niya is, my confident only is sa Panginoon. Sa totoo lang, wala akong pinag-aralan. Napaka-imposible na patatayuin mo po ako dito. Pero salamat sa buhay na Diyos kasi totoo ang pinapangaral ko. Kahit magkapugutan pa ng ulo, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Wala tayong ibang yaman kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Wala tayong ibang mana kundi ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, hindi ko na kayo kailangan bulahin. Malapit na po ang wakas. Hallelujah! Patuloy tayong ibigay na natin yung pinakamabuting paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Sabi niya, ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay. Psalms 119 verse 73. Inanyuan ako ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng unawa upang matutuhan ko ang iyong mga utos. Sabi niya, understanding, matutuhan ko ang iyong mga utos. Sabi dito, ang understanding is, sabi niya, understanding of God's word to be as holy as God wants us to be. Isipin niyo po yun, upon obedience sa Panginoon. Binigyan tayo ng kaunawaan, binigyan tayo ng free will ng Panginoon para ibigay willfully at sumunod sa Kanya. Hallelujah! Kung alam nyo lang pinagdaan ako, hindi po madali, pero masasabi ko po, nakarating na ako sa ibang bansa, nagawa ko ng inumin lahat ng inom, hit-hiting kung anong dapat hit-hitin na akala ko yun ang makakasatisfied doon sa thirstiness na mayroon ako. Pero ang nagbigay nun, ang Panginoon, sa Panginoon ko lang po natagpuan yun. Kaya salamat sa Panginoon, yung kaunawaan na ibinibigay to live holy and obedient doon sa tumawag sa atin. Bakit? Bago pa kita inanyuan, sa tiyan ay nakilala kita. Bago tayo inanyuan, kilala na tayo ng Panginoon. Sabi nga, before the foundation of the world, kilala na po tayo at alam na ng Panginoon
nasusunod po tayo sa kanyang panawagan. Sabi niya, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas sa ilong at ng hiningang buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sabi po sa Psalms, for you have formed my inner being. Sabi ng Panginoon, you have knit me together in my mother's womb. Sabi sa 14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Your works are marvelous, and that my soul knows very well. Salamat sa Panginoon. Alam niyo yun, mayroon tayong uniqueness sa pagkalikha. Pero iisang Diyos na nagligtas, iisang justification. Sabi nga, when it comes to justification, doon lang po tayo sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Itong ginagawa nating ministeryo at mabubuting gawa is bunga lamang po ito kasi ligtas na po tayo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Napakasayang maglingkod sa Panginoon. Sa kabila ng mayroon tayong mga pinagdadaanan ng mga problema. Pero alam niyo yun, nagkakaugnay-ugnay ang lahat habang sumusunod ka sa Panginoon. Salamat sa Panginoon mga kapatid. 2025, alam natin hindi madali. Pero mas mahirap ang nasa pagsuway. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang pangalawang puntos po, sabi niya, pinaging banal kita. He sanctified us. Alam niyo, yung nasa tiyan pa tayo, pinaging banal na po tayo ng Panginoon. At alam niya, sabi niya, sanctify, it means that Jeremiah was set apart in God's plan to be a servant of God even before his birth. Salamat sa Panginoon. Maging ang bawat isa sa atin, nakilala natin ang Panginoon, hindi sa atin sariling kalakasan po. Kasi kung mapapansin natin nung nangaral si Pablo sa Book of Acts, sabi niya, di ba? Nagtanong yung mga nakapakinig. Sabi niya, ano po ang dapat naming gawin? Sabi niya, pagsisihan nyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo. At anong susunod? Tatanggapin ninyo ang yung buhay. The Holy Spirit itself. Hallelujah. Kaya nga sabi ko, hindi tayo lumalakad mag-isa. Sumasa atin ang Diyos, ang Holy Spirit, kaya nakakayanan natin ang lahat, lalo ang pakikipagbaka sa kasalanan. Kaya sabi nga, minsan may mga lingkod na nafo-fall kasi the Holy Spirit itself, hindi na sila nakadepende doon. Huwag nawa tayong itulot ng Panginoon na mabagsak tayo kung si David nahulog tayo pa kaya. Si David na malapit sa puso ng Panginoon. Hallelujah. Pero higit tayo, hindi natin pwedeng idahilan po yun. Kasi intindihan natin, the whole Bible itself. Eto na, buong-buo na po ito sa atin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos kung bakit sa bawat araw po nakakatawid tayo. Dahil mabuti ang Diyos, dahil mapagbiyaya at tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Salamat sa Panginoon. Sabi nga, sa Galatians 1:4, even as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. Sabi sa Galatians 1:15, but when it pleased God, who set me apart from my mother's womb and called me by His grace. Salamat sa Panginoon. At ang pangatlo po ay inihalal kitang propeta sa mga bansa. Sabi niya, I ordain you. Sabi ng Panginoon, I ordain you. God has pleased and worked in each of His people. What we do, we should do because we know it is God appointment for us. Note on prophet, mapansin po natin sa Genesis chapter 20 verse 7, Jeremiah had a very high place in God's plan. Maging tayo man po, hindi sa sariling atin kasi kung titingnan natin ang sarili natin,
hindi qualified doon sa laki at kadakilaan ng tumawag sa atin. We are not qualified because we are all sinners at sabi nga, mas maraming magagaling sa mundo kung yun ang pagbabasihan ng Panginoon. Pero pinili tayo ng Panginoon, nasa sinapupunan before the foundation of the world. Pinili na po tayo ng Panginoon, kaya yun ang confident natin. Pinili ako ng Diyos sa anumang ministeryo kung saan ka nilalagay. It is a divine appointment na inihalal tayo ng Panginoon, na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Kaya kung nanghihina ka dahil sa pagtupad mo, may Diyos, na yun ang confident natin na inihalal ako ng Panginoon. Anytime, hingi ng tulong sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, niiiwanan man. Ang mahirap pag sumusuway tayo, anong sasabihin natin? Hingi ng tawad kasi mapagbiyaya ang Diyos, pero hindi po nangungonsinti ang Diyos. Tandaan po natin yon. Ang Diyos natin ay banal, hindi nangungonsinti. Maaari tayong konsintihin ng ating magulang, pero ang Diyos, He is holy. Hingi ng tawad, Panginoon, inaamin ko, patawarin niyo po ako, kayo ang pumili sa akin, tulungan niyo po akong bumangon at magampanan ang ministeryong ipinagkatiwala niyo sa akin. May mga pagkakataon, para lang, huwag tayong maging prideful, pinipili, niloloob ng Panginoon na malugmok tayo. Kasi minsan, sa sobrang daming accomplishment na nakukuha po natin, totoo yun, me personally talagang sabi nga, mahirap. Pero sa sobrang accomplishment, salamat sa Panginoon. Minsan nilulugmok ang lingkod. Pero tayo, bilang we have an understanding kaisipan ni Kristo, huwag nawa tayo sa pagsuway, kung hindi malabis doon tayo sa pagsunod sa Panginoon. Tuloy-tuloy na pagsunod. Nasa pagsunod po ang pagpapala. Pinili ng Diyos si Jeremiah, sabi nga dito sa kanyang salita, pinili siya ng Panginoon para magpatibay, para bumuwag. Talagang tayo, pinili tayo para gagamitin tayo ng Panginoon para magpatibay ng kapatid sa loob at patatagin sila sa kanilang pananampalataya. Maglingkod sa mga kapatid, pinili tayo ng Diyos para tawagin yung hindi pa naliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At pagtibayin din sila at dalhin sila sa paglilingkod sa buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon. Mga kapatid, maaaring hindi madali, maaaring maubos ang ating pananampalataya, pero ang katapatan ng Diyos kailanman ay maaasahan. Tumawag lang tayo at laging magtiwala sa Kanya, gaya nung una nating ginawa. Wala po tayong lakas para maligtas. Magtiwala lang, nung nagtiwala tayo sa tinapos at ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, kaya nga po magtiwala kasi walang magagawa Saka lang tayo nabuhay. Mga kapatid, patay tayo dahil sa pagsuway. Pero nung nakita natin yung cross ni Jesus, wala pa tayong ginagawa, nakita pa lang natin, ang isang malulunod na, kung hagisan ka ng salbabida, makakapagmalaki ka pa ba doon sa naghagis sa'yo na hindi ka naman marunong lumangoy? Ganun. Kung may magagawa po tayo sa ating kaligtasan, hindi na sana naparito at sana walang Pasko na sineselebrate ng mundo. Higit tayo mag-celebrate because every day is Christmas. Naintindihan na po natin ang ginawa at tinapos ng Panginoon. Sabi nga, there is no special day. Ang special day, every day is special sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon, ang Diyos ang pumili, naghalal before the foundation of the world. Bago ka pa isilang, nakita na ng Panginoon ang kalalagayan natin sa Kanya. Mga kapatid, patuloy tayong maglilingkod ng sama-sama sa buhay na Diyos, sa Diyos na may likha ng langit at lupa, sa Diyos na dahil sa Kanya nalikha ang lahat at bakit napapanatili ang lahat ay dahil sa Kanya at para sa Kanya, ang Diyos na muling magbabalik para sunduin ang bawat isa sa atin at bihisan tayo ng maluwalhating katawan katulad niya. Salamat sa Panginoon. Hallelujah! Salamat sa dakilang pag-ibig niyo, Panginoon. Manalangin tayo. Purihin kayo sa inyong ginawa.
higit na sinalyaduhan nyo ang aming kaligtasan, Panginoon. Hallelujah! Nung nilikha nyo kami at ang sangkatauhan ay nahulog dahil sa aming mga pagsuway, higit nyong pinakita that you are love. Kayo mismo ang pag-ibig, Panginoon. Nung bumaba ka dito sa lupa upang tubusin kami sa aming mga sala, Panginoon, patawarin niyo po kami kung may nakikita kayong pagmamalaki sa aming mga puso na para bagang may iba pang paraan ng kaligtasan sa paggawa namin ng mabuti. Pero hindi totoo yan kailanman, because there is no other name under heaven and earth na sa sukat na ikaliligtas kung hindi kayo lamang, Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat. Bawat ministeryong ipinagkatiwala mo, naniniwala kami na mula yan sa langit, sapagkat ang nag-appoint sa amin kung nasaan kami ngayon, sa bawat ministeryo ay kayo lamang po, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang FB Live na ito ay